Madalas tayong naglalagay ng pader sa halip na tulay sa ating kapwa. Ang hamon ni Jesus ay alisin ang mga bagay na naghihiwalay at naglalayo sa bawat isa sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang pinagaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay barrier. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video na ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalo na sa mundo ng social media. Mga kapatid, ang social media ba ay nakakatulong sa inyo? What is the purpose of social media? It is supposed to be to help us reach one another, to build communion, to build relationships, para mapalalim ang ating relasyon, para maabot natin ang isa't isa, para makagawa, para bang ito'y isang tulay, para abutin at hanapin ang bawat isa. Subalit kung dahil sa social media ay nasisira ang ating relasyon, ibig sabihin, it is not serving its purpose. Mga kapatid, tingnan natin yung ating sariling buhay. Kanino ba ako nakikipag-ugnayan? Kanino ako bumubuo ng tulay para maabot at marating ko ang aking kapwa? Kanino ko naman binubuo ang mga pader ng hiwalayan na isinasara ko ang aking sarili sa aking kapwa? Mga kapatid, are you a bridge builder or builder of barriers? Sa halip na tulay, pader ng hiwalayan ang binubuo. Sana magsumikap po tayo na maging builders of bridges, yung tulay ng ugnayan. At mga kapatid, dito sa ating gospel, narinig natin yung encounter ng ating Panginoong Jesus with 10 lepers. And dito sa kwento, alam niyo po, ang mga lepers, ang mga ketongin, ay outcast in the Jewish society. Dahil sa sila'y may sakit, dahil sila itinuturing na marumi at makasalanan sa lipunan, so makikita natin yung talagang barrier between the lepers and non-lepers. Ano po? Kaya nga itong mga kitongin ito, mula sa malayo, hindi sila lumapit kay Jesus dahil alam nilang sila'y kitongin. Mula sa kalayuan ay sumigaw at humingi ng awa at habag sa ating Panginoon.
Mga kapatid, dun palang makikita natin yung hiwalayan na itong mismong mga ketongin ang naghihiwalay ng kanilang sarili dahil they know na sila'y pandidirihan, sila'y lalayuan, iiwasan, at sila ay kamumuhian ng mga tao. Kung itutuloy natin yung kwento, sabi ng Panginoon sa 10 ketong ito, humayo kayo at pumunta sa mga pari, ito yung mga Levite or ito yung mga temple priests. No? At magpa-check kayo, magpasuri kayo. At habang sila ay naglalakad pauwi o papunta dun sa templo, napansin nilang sila'y gumaling. At yung isa, out of gratitude, nagpuri sa Diyos, bumalik kay Jesus at nagpasalamat. Nagpatira pa sa harap ni Jesus at nagpasalamat. Anong sabi ng Panginoon? Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang ketong ito ay isang Samaritano. And again, there is another barrier between Samaritans and Jews. Ano yung barrier na yon? Ang turing ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay maruruming tao. They are not pure-blooded Jews. Kaya ang tinawag sa kanila ay mga Samaritans. At sila'y magkaaway. No? Hindi lang basta mayroong pader, kundi may alitan ang mga Samaritano at ang mga Hudyo. Kaya nga mga kapatid, makita natin dito mga kwento ng hiwalayan na kung saan mayroong barriers sa kanilang relasyon, sa kanilang ugnayan. And here comes Jesus, healing, pinagagaling yung mga barriers na ito. Ito yung mensahe ng ating Panginoon. Yung kagalingan ng mga ugnayan, ng mga relasyon. Nais ni Jesus, bigyan tayo ng kagalingan. Nais ni Jesus na ayusin ang ating mga ugnayan. Nais ni Jesus na bumuo na isang komunidad na walang marumi, malinis, Samaritano o Hudyo, mayaman, mahirap, edukado o hindi edukado, babae o lalaki o ano paman. Napakahalaga that we become a man and a woman of communion, building bridges, not barriers. Sana ito yung maging bukasyon at maging misyon natin sa buhay, na tayo walang iniitsapwera, walang inihihiwalay. Sabi nga ang simbahan, lahat kasali, kasali ang lahat. Ito ang pamilya ni Jesus. Ito yung gustong buuhin ni Jesus. Isang simbahan, isang komunidad na nagmamahalan, may respeto sa isa't isa, nagbibigay ng pagkakataon, nagpapatawaran, nagtutulungan, nagdadamayan. Yung walang barrier, kundi tulay ng ugnayan ang binubuo. Mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal. Sobrang basag ng mundo. Sobrang sugatan ng mundo. Tayo mismo, we have been wounded, hurt by so many divisions. Yung sa mga mali nating mga pananaw sa buhay. Religion against another religion. Beliefs against another beliefs. Blood or race against another blood or race. Sobrang wasak ang mundo. Kitang-kita natin ang hiwalayan ng bawat tao. Mga kapatid, pakinggan natin ang hamon ni Jesus. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Jesus, let us remove all the barriers and let us build bridges of relationships. Bumuo tayo ng malalim na ugnayan na kung saan mayroong pagmamahal, may pagtanggap, may pag-unawa, may pagpapatawad, may pagyakap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, tulungan mo kaming bumuo ng maganda at malalim na ugnayan sa aming kapwa. Alisin mo sa amin ang mga pader ng kayabangan, ng galit, ng pagkamakasarili at pagkakanya-kanya. At palitan mo ng tulay ng pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad at pagtanggap. Lahat ng ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.